ulit. Ayan, and every Tuesday po at ngayon po ang mga naka-assign naman ay mga young professionals. Ayan, so before tayo syempre maka-receive ng word at mag-pray, ayan, ngayong araw na ito, ayan, ang aking tatanong naman sa inyo, ayan, bilang icebreaker din at saka part ng testimony is ano yung ipinagpapasalamat natin sa ating mga work. Ayan, o kaya naman kung ano man yung ginagawa mo sa araw-araw. Ayan, ano yung gusto mong ipagpasalamat sa Lord about doon? Ayan, siguro simulan ko kay Jenson. B, ikaw, ano ang iyong ipinagpapasalamat sa iyong current work ngayon? Ano po, yung team na meron ako ngayon. Ayan, ano bang meron sa team mo ngayon? Both and are capable naman po. So, it makes the work easier. Praise God. So, thankful. Nakakasabay sila sa akin. Wow. Ikaw ka. Hindi. Hindi maganda yung environment ng work. Oo. Kasi diba, usually, nagtithank God tayo pag Friday, ganyan. So, ngayon, thank God natin yung work natin at blessing yung maganda yung environment, yung hindi toxic, ayan, ay favor ng Lord sa atin. Amen? Ayan. Amen. Amen. Ayan. Ikaw naman, Litips. Philip. Hello po, good afternoon sa lahat. Akin po is yung setup ko na work from home. Talagang flexible na pwede ako umuwi. Yun yung pinaka-thankful ako na nagagawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin. I mean, syempre, priority yung trabaho, pero pagtapos ng work, medyo maluwag na. So, yun, thankful ako sa Lord dun sa work setup ko. Amen. Thank you, Lord. So talagang ang kailangan natin is makita yung mga small details na binibigay ng Lord sa atin para yung gratitude laging bumubukal sa atin. Thank you, Lord. So work from home setup. Ayan. Si naman? Si CJ, Pastor CJ. Ako same lang din nung kay Philip. Yung sobrang blessed talaga ako kasi nauso tong work from home. Sobrang thankful sa Lord kasi yun hanggang ngayon, simula ng pandemic hanggang ngayon, still work from home. Kaya sobrang thankful. All the glory sa Lord talaga. Amen. So, di ba, napakalaking blessing na more time sa family. So, thank you, Lord. Ayan. Si naman? Si Adwin. Hello, Aldwin. Pwede mo ring i-chat, ha? Ayan. Hindi siya makakaimik. Nasa biyahe. Okay. Sige. Wow, praise God. At least nakaka-join pa din. Sa ating power prayer. Si naman? Si Eka. Dito pa si Eka. Kanina narito si Eka. Si Pastor Anida. Kayo po, Pastor Anida. Ano po yung gusto niyo pagpasalamat kay Lord? Purihin po ang Panginoon. Ang akin pong gusto ipagpasalamat sa Panginoon. Yung aking matagal ng prayer sa Lord na yung magkaroon kami ng online prayer ng taga Santa Monica. At purihin po ang Panginoon. Mamaya mag-i-start na kami. Kasi talagang ayun lagi yung inilalagay ng Holy Spirit sa puso ko. Yung pag-apuyin ang altar puso natin. Ayun yung lagi nilalagay yung komunikasyon at yung lagi na kami magpe-pray kahit online. At isa ko pa pong pinagpapasalamat sa Panginoon yung new things sa ministry na ginagawa ng Lord. Tulad po nung isang Miyerkules, nasa Wawa del Remedio ako. Kasi yung taga-Wawa, yung po ay online Bible study namin. So matagal na naputol kasi yung bata ay nasa Manila na. Nagpatayo ng sari-sari store, pinahawakan doon sa panganay na kapatid ng lalaki may asawa. So, chinat ako at gusto pong ipabless. Pinagpapasalamat sa Panginoon na akala ko wala na, pero
ang galaw ng Diyos talagang hindi natin alam at nakapunta uli kami doon, nakapagbahagi ng salita ng Diyos, nakapag-pray at doon sa isang pamilya, nakapag-pray din kami. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pagkilos ng Diyos sa aming mga buhay. Salamat. Amen. Thank you, Lord. So, ang ganda po, no? Kasi talaga pong si Lord ang nag-touch ng heart. Ayan, ng mga tao para po talagang lumapit sa Lord. Ipa-bless ang mga bagay-bagay. Kasi alam po nila na iba talaga pag may blessing ng Lord. Ano po? So, thank you, Lord po. Ano? Ayan, favor ng Lord. Ayan. So, ayan, si Papa D din. Si Kuya Danos din ay may gustong ipagpasalamat. Ayan, si Aldwin din pala. Ayan, sabi ni Aldwin, pinagpapasalamat ko po na wala po akong ginagastos sa work. Libre po lahat. Ayan, sana all. Ayan, so thank you, Lord. May food, may free lodging si Aldwin. Ayan, syempre, may purpose yun. Kasi nag-prepare siya sa kanyang, yung family, sariling family niya. Ayan, tapos Papa din naman sabi, salamat po sa Lord sa lahat ng favor, sa work from home, good salary, good work environment. Amen. Thank you, Lord. Ayan, so talaga po napakadaming blessing ng Lord sa ating pong workplace at kung saan man tayo kumikilos. Kasi alam po natin na sabi nga po ni Pastor Joseph, ni Pastor Joseph nga ba yun, ni Bishop. Ayan, sabi nga po kung nasaan daw si Lord, talagang mapapaganda yung bagay na yon, di ba po? Isa po yun sa nagrema sa akin nung kay Pastor Joseph nga po ata. Kay Bishop, di ko po matandaan. Basta yung sabi po kaya pagandahin ng Lord ang isang bagay na hindi maganda. Ayan, kasi pag nadoon siya, parang yung cross po, di ba? Yung cross daw is symbol ng kamatayan and all, pero napaganda pa rin ng Lord nung nandun siya. Ayan, talaga naging salvation siya to many. Amen. So, kung lagi natin i-invite si Lord saan man tayo, ayan, na doon. So, ako din po, thankful kay Lord dun sa aking pong current na work, kasi syempre tatalon lang po, ilang tumbling lang ay nasa Guadalupe na po tayo. Ayan po yung community area po doon, Guadalupe tsaka Triangulo. Minsan po nilalakad lang namin sa Triangulo. So talaga pong in-orchestrate ng Lord para po na doon ako mag-work. Ayan, para talagang may doon, may may maging gawain doon. Ayan, tapos maluag din, malapit lang and all. So talaga pong favor sa Lord. So talaga pasalamatan natin si Lord. Ayan, sa lahat ng ginagawa niya sa atin, maliit at malaki man. Amen. Ayan. So, alam ko po tayo ay ready na. Puno na ng gratitude ang ating heart. Pero alam ko may dadagdag pa si Lord. Ayan, ngayong gabi. So, before we hear the word of God, ayan, tayo po muna yung manalangin. Manalangin po tayo. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Lord dun sa pagkakataon na makapanalangin kami sama-sama. Panginoon, alam namin ito'y privilege na makalapit sa iyo. At Lord, sa aming paglapit na ito, i-humble mo ang aming heart. Panginoon, especially sa pakikinig ng salita mo. Lord, i-empty mo kami from the things na hindi galing sa iyo at patawarin sa lahat ng aming nagagawang kasalanan. We pray, Lord, gawin mo kaming empty and clean vessel, Panginoon, para ma-receive namin at may apply ng tama ang salita mo, Panginoon. At i-anoint mo rin ang aming speaker for this evening. Lord, lahat na magpe-pray, Lord God, we pray for one spirit and one heart and guidance ng Holy Spirit all throughout this power prayer, Panginoon. Salamat, Lord, maitaas ka sa gabing ito. I-cover mo kami with your most precious blood at magandang internet connection, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Yeah, so ngayong gabi po, ang mag-share ng salita ng Lord ay si Pastor Ivan. Ayan, palakpakan po ng Lord sa buhay niya. Praise the Lord po. Ayan. So, rinig na po ba ako? At kita na po ba? Ayan. So, ayan po. So, ako po ang siyang magdadala po ng mensahe po ng ating Panginoon sa atin. Ayan, praise the Lord. So ako po ay napapasalamat din po sa akin, sa pagpapala ng Lord, sa work. Ayan. Maging ngayon naka-work from home ako ngayon. Pero kahapon nasa office. Ayan. And then kanina din medyo nakakaba, medyo may lumapit sa na may nag-contact sa akin na nasa work. Kala ko na ako sa project, pero praying na ma-assign ako sa project na ulit. Kasi ngayon currently nasa bench. Ayun, nilipat ako sa bench. So ngayon wala pang current project. At yung
requirement ngayon sa office is kailangan kong kaming mga bench report sa office ng 3 times a week. Ayan. So, yun, medyo hassle siya nung una, kasi dikit-dikit yung araw niya. Ngayon, in between. So, in between. So, Monday, Wednesday, Friday na. So, ayun yung pinagpapasalamat ko sa Lord kasi hindi nagiging hassle. Ayan. So, ayun yung Then, sa covering ng Lord, ayun, na laging pagbiyahe. Ayan. Then, yung rest din, ayan, nagpapasalamat po sa Panginoon. So, yun. Ayan. So, ngayon po, ay atin na tayo po idadiretso na, sa ating word ng Lord sa gabi nito. Ayan. So, di ba po tayo, sino po ang mga may hilig dito sa movie? Ayan. So, ako po, nung mga papanood kong movie, na alala ko, nung aking nagdaan po dito, nagme-meditate. Ayan. So, impress sa akin ng Lord, ano nga ba yung word natin ngayon? Ayan. Sabi po kasi dito sa ating word is a call to arms. Ayan. Call to arms. Kumbaga, mag-ano tayo ng ating mga sandata. Ayan. At yun. So, dun sa movie na yun, syempre, naisip ko ano yung mga dating napanood ko na movie na ganito, parang gera, di ba? Mga medieval times, ayan, mga Vikings, ayan, may mga espada, may mga shield, syempre may labanan yun, ayan, medyo chaos yung nagiging scene, kasi po sa atin, sa oras na ito, ayan po, yung word po natin, ayan, di ba yung title ko po is a call to arms. Ayan. Ito po ay makikita natin sa text po ng Ephesians. Ayan. Ephesians 6:10-12. Ano po? Ayan. Wait lang po. Yan lang yung aking mouse. Nagwawala. Ayan. So, a call to arms. Ano po? Ephesians 6 verse 10 to 12. Ay po, babasahin ko po ito sa Tagalog. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadiliman umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpawid. Amen po. So, praise the Lord po, dun sa pagkabasa ng salita po ng Panginoon. Kumbaga, dito po, pinapakita po, na nung author, nung nagsulat sa Ephesians po, si Pablo po, na, tinatawag niya yung mga believers sa Ephesians na i-arm nila yung kanyang mga sarili, sa mga bagay na hindi nakikita, minsan po kasi dito parang yung background po kasi nitong Ephesians nung aking binulay din po yung ano yung background, bakit niya sinabi ito. Kumbaga nakita ko po doon ang dami niyang ginawang payo sa mga tao sa Ephesians, sa mga mag-asawa, sa mga magulang, sa mga anak, sa mga alipin, sa mga amo nila, madami siyang meron siyang madami siyang in-advise o tinuruan. So, ito yung kanyang na-discern dun sa buhay po ng mga tao nasa Ephesians. At dun nga po, sabi dito, kumbaga parang sabihin po natin, nakita niya may chaos na nangyayari. Kahit hindi to
nakikita, ano po, yung parang literally, ano po, para siyang nagkakaroon ng chaos, nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng pagtatalo, di ba po? So yun, nakikita po niya. So yun, ngayon, ina-advise niya yung mga taga-Ephesians na mag-ano sila, ang isuot nila, yung binibigay ng Panginoon. No? Sabi dito na kalakasan, no, nagaling sa ating Panginoon. Amen. No, sa word ng Lord. Ayan. Gamitin nila yung kagamitan, pasandatang pangdigma na kaloob ng Lord. Ayan. So mamaya po alamin natin ano yung mga sandatang yun. So I think alam ko na alam niyo na kung ano yung mga yon, no? About war. Ayan. So yun, mamaya explain natin, no? So dito inexplain ni Pablo sa kanila, sinabi sa kanila kung ano yung gagawin nila, no, sa mga bata. Kailangan nilang i-obey ang kanilang mga magulang, ano? Ang mga magulang naman kailangan nilang parang yung gentle parenting, ano po, yung kind parenting para hindi sila itakwil ng mga ng mga anak nila, hindi sila magalit sa kanila. And then sa mga slave, sabi doon, maging faithful sila sa mga master nila. At yung mga master naman nila, ganun din na maging kind din sa mga slave na nila pamagmamayari na lang slave. Amen. So doon kasi sabi nga po dito, may mga hindi nakikita yung hukbo ng kasamaan na kailangan pala nating paghandaan, no? Kaya tinatawagan tayo sa oras din ito, no, inaano sa atin na meron pala tayong kailangang paghandaan din, po. No, sa atin maaring tayo ay nagkakaroon ng ganito, sa atin, sabi ko, naisusuot ko nga dito, hindi po ako perfecto, ako po yung meron ding nakakaaway, nakakagalit. Ayan. Maaaring nakakasama ng loob. Maaaring ito po yung magiging silbi, no, ng kaaway upang maatake po ako. Magkaroon ng chaos o division, no, sa family ko, syempre, sa ministry, ayan, sa atin, po. Kaya tayo ina-advisean po ng Lord ngayon na ating tayo po ay natin i-practice muli yung ating spiritual na labanan sa buhay. Ayan, no? Itaas muli natin yung ating flag. Ayan, no? Kasi tayo ay tinatawagan na muli tayong isuot yung ating mga pananggala sa oras na ito. Amen? No? Na hindi po tayo matake ng Lord, maaaring ito ay unforgiveness, ayan, pride, po, jealousy, mga ganyan, po. Ayan po yung mga bagay na hindi nakikita. Naalala ko po yung aking na-meditate nung uli, po, sa Ezekiel 14, ayan. No, meron tayo yung yung parang idols of the heart, ayan. Po, maaaring ayun na yung naghahari sa atin. Amen. Na hindi na nagkakaroon ng bunga. Po, tayo, sa ating nilalakaran. Ayan. So, dito po, ayan. So, ano yung mga kailangan nating gawin? Po? Siyempre, ito yung ating pagsusuot ng ating mga armor. Amen. Sabi po dito sa verse 13, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayoy, makakalaban kayo kapag dumating na ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen po. Po, hindi po tayo, hindi tayo babaksak. Po, no, kailangan nating mag-last till the end. No, naalala ko po yung shinare ni Bishop nung last Monday, po, na yung faithful to finish, po. So, kumbaga parang yung tayo ay maging faithful in the end, at tayo, dito naman, sabi dito, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen? Hindi
hindi pinamis ng Lord na tayo ay hindi sugatan pero tayo ay nakatayo pa rin until the end. So sino yung nakatayo in the end? Siya yung nagbi-victor, di ba? Siya yung dinideclare na victorious, no? Tayo, inaano tayo ng Lord na tayo ay maging victorious. So tayo ay ini-equip ngayon ng Lord, ng Lord para tayo ay maging victors in the end. Malabanan natin? Sabi doon, ano po yung lalabanan natin? Ulitin ko lang po, Sabi po dito, upang malabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Yeah. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Amen. So hindi po natin kalaban ng kapwa natin. Amen. Sila po yung mga tayo, mga believers, at yung iba din po, sila din po yung pinagbuhisin ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Amen. So hindi natin sila kalaban, kundi yung mga pakana na kaaway. Amen po. Kaya sabi po di, ulitin ko po, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen po. So ayun po yung ating kalaban. Amen. So sa atin, ano po ba yung mga dapat nating isuot ngayon? Amen. So ayan, unang-una po, sinabi dito sa verse 14. Sabi po dito, kaya't maging handa kayo. Ito na po yung ating susuot. Ayan, meron po tayo ditong 5. Amen. So verse 14, sabi po dito, kaya't maging handa kayo. Ibigkis ninyo sa inyong baywang ang sintron ng katotohanan. Amen po. The truth. Where the truth? Amen. So, dito, kumbaga parang inano siya sa sinturon. Amen. So, yung truth. So, ano ba yung truth natin? Yung truth is, isang truth po na nakita ko dito, na hindi tayo lumalaban physically. Spiritually, yung battle natin. Pinapalam sa atin na hindi lang yung mga physical na bagay, rin yung ating mga pangailangan, padali niya, pagkakalob na ng Lord yan Pero yung spiritual na buhay po natin, amen, yan, ay yung ating dapat po pagpukusan, malaman natin na hindi lang tayo nakikipaglaban physically, kundi spiritually din, amen. So, ayun nga sinabi ko po kanina, na ang ating Panginoon ay siya yung namatay sa atin, mga believers man o hindi, yun ang hindi natin sila kaaway, kundi ang kaaway natin, yung mga hindi nakikita, mga espiritu, na namamahala, sa daigdig. Amen? So yun. So yung truth, maging, po yung truth? Truth about our faith. Dapat tayo, alam natin, yung basis ng ating faith. Amen? Yung truth. Ayan, so sa akin po, ako minsan, pagka ako po ay napapa-social media, syempre. Ayan, medyo, ayun, po yun, na sa akin ay, nakikita ko mayroong mga Christian posts, mga ganyan. Pagka minsan po ay, pagka nababasa ko yung mga content nila, ganyan. Hindi ko lang, minsan nagkakaroon ako ng question nagkakaroon ng question pagka nababasa ko siya, napapanood ko siya. And then, isang way para sa akin po, malaman ko ano ba yung talagang sinasabi nung text, binabasa ko siya. Ayan po. At doon, dapat tayo malinawan. Kasi yung katotohanan ang siyang magpapalaya. Wag lang po tayo mag-agree, sa bawat ating nakikita, napapanood, kundi talagang ating inaalam yung katotohanan. Amen po. Kasi ang kaaway po, sa lie po yan, tumitira sa buhay natin. Lie. Ayan, tayo ay nililing lang. Amen. Ng kaaway. So, kailangan natin, malaman yung katotohanan. So, ayun po yung atin. So, word the truth. Amen. Ano pa ba? Sinabi ko po dito, alam niyo po ba yung word na ignorance is bliss? Amen. Ignorance is bliss. Ito po. Kasi pagka sinabing ignorance is bliss,
ano ko siya, ni-search ko siya sa Google, siyempre. Para, tama yung accurate yung aking pagkakaintindi doon sa quote niya. Ano po. Ang meaning po, pagka hindi natin alam ang isang bagay, hindi natin siya pinoproblema. Amen po. So, sa atin po, hindi dapat tayo yung ignorante sa katotohanan. At dapat pala kailangan natin siyang malaman. Ayan, no? So, pag alam natin yung battle, may battle tayo, naghahanda tayo palagi. Amen? So, yung truth, sinusuot natin. Pagka mahirap ang isang bagay, ito po yung naranasan ko po. Pagka mahirap ang isang bagay sa family, sa relasyon, ministry, baka meron po tayong spiritual battle. Na meron tayong hindi nakikita, o nating nai-ignore. Kaya tayo ay buong lakas nating binabago, yan, ganyan. So, dapat pala mabuksan natin yung ating isipan, ating puso, ating spiritual eyes na makita ano ba yung mga bagay na humahad lang doon sa bagay na ito upang mag-work, mag-succeed, Ayan. So, doon, nowhere natin yung truth unang-una. At yung pangalawa po, sabi po dito, sa verse 14 po ulit, ayan. At isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Amen. In English po ng katuwiran is righteousness. Amen. So, yun. So, ayun po yung po natin, kailangan natin. Amen. So, sabi ko po dito, we're not perfect. We're not worthy, no? Minsan maano natin yan, iniisip natin yan. Yun yung lies ng enemy sa atin. Kaya yung pagiging righteousness, hindi to sa natin, good works natin, sa ginagawa natin, tayo faithful, kundi bigay ito ng ating Panginoon si Kristo. Amen. Siya lang yung nagbibigay ng righteousness sa atin. Ito yung nakikita ng Ama para sa atin na maging worthy tayo. Through the Lord Jesus Christ. Amen. So yung righteousness, alamin natin, i-wear natin yung righteousness kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. No? Ayun yung pangalawa. So wear natin yung righteousness ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. At yung pangatlo po, ito sabi po dito, i-wear natin yung kapayapaan o yung peace. Amen. Sabi po sa verse 15, isuot ninyo ang sandata ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Amen po. No? So yung peace. Minsan sa atin yung peace, ito ay nagmumula sa ating Panginoon. No, yung peace na sinabi nga ng Panginoon, wag yung peace ng mundo yung ating hanapin, kundi yung peace na nagmumula sa Kanya. Kasi ito ay magpawalang hanggan. Yan. So, ang word natin, ito, ay kumbaga parang sabihin natin, in chaos din. Yan. Pero, pagka meron tayo, Panginoon Jesus, ayan, tayo yung, tawag to? Kumbaga, dito, ang word is parang magulo, di ba? Pero syempre may mga may mga struggle ganyan. Pero pagka meron tayong peace mula sa ating Panginoon, kumbaga yung peace natin, yung yung trust natin sa Kanya, tayo nagko-hope, nananampalataya sa Kanya, na tayo'y Kanyang sasamahan, tutulungan, po. So yung nagmumula yung peace sa Kanya. Amen. No, hindi tayo mababahala. Po. At isa pa po dito, pagka nagwa-wear po tayo ng peace ng ating Panginoon, tayo po ay nagiging peacemaker. Amen. Peacemaker. Bakit po? Nasa sa atin na yung peace. Amen. Pagka yung ating mga kapatid natin, nakikita natin ganyan. Siyempre, gusto natin din maranasan nila yung peace. Amen. So, naibabahagi natin. Yan. Hindi tayo nagkakaroon ng pag-aaway-away. Siyempre, nagkakaroon ng kasunduan. Amen. So, yung peace. Tayo ay nagbibigay ng peace sa iba. Amen po. Ayan. So, doon nga po na tayo po ay inaalok ng Panginoon, na i-wear natin yung peace na ino-offer niya
para sa atin. Amen? Saan po natin in submission to His will. Ayan. And to love God and to love others. Amen. So, yun po yung peace. Ano po? At yung ano ba to? 6 po pala. Mali ako ng numbering sa akin. Ayan. So, 6 po. Pang-4 po, yan, sabi po dito, ay sa verse 16, ayan, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Amen. So, yung ating faith. So, yung faith natin, i-word it natin daw. Amen. Yung faith natin, pangawakan natin. Faith natin sa ating Panginoon, yung full trust natin sa word ng Lord. Amen. Na tayo nananampalataya, no, sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi tayo na ease way, hindi tayo nagkakaroon ng unbelief sa buhay po natin. Ayun nga po yung sinabi ko kanina, pagka inaatake tayo ng Lord, ng kaaway, hindi ng Lord, kundi ng kaaway, is dinidistract po tayo sa ating faith. Na hindi tayo manampalataya sa ating Panginoon. Amen. So, panghawakan natin yung salita po ng Lord. So, yun. Gawin natin pananggala yung ating pananampalataya. Amen? At yung pang-5, sabi po dito sa verse 17, amen? Isuotin nyo ang helmet ng kaligtasan. Amen? So, yung helmet ng kaligtasan. Amen po? So, yung salvation. I-wear po natin yung helmet of salvation. Ayan. So, inaano po dito na napa-reflect din ako, no? Kung ako pa ba'y ligtas? Ayan. Di ba po? So, kung ito po ay matatag pa sa atin, ayan, amen. So, tayo po ay mag-reconcile po muli sa ating Panginoon. Bumalik po tayo sa Kanya, repent and follow His ways. Amen. So, yun. So, kailangan natin i-wear po ulit. I-wear ulit natin yung salvation. Amen. The pre-broad of the salvation Jesus gave us. It is by His grace, so wear it. Amen. So, yung salvation po, i-wear natin. Amen. At yung panghuli, po, dito po ako magwawakas. Sabi po dito, sa verse 17 po ulit. Ayan. At gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. So, wear natin yung word ng Lord. Amen. Amen. So, di ba po, ito example lang, nakita ko lang dito pa illustration. Pagka hindi po natin ginagamit ng Lord, parang lang po yan, nakalagay lang sa nakalimutan ko yung lagayan. So yung lagayan, so hindi siya unsheathed sword. Po. Once na magiging effective lang sa panlaban ng espada, pagka binunot mo siya. Amen. So, pagka binunot mo siya, mas effective. Siyempre, labas yung yung blade. Ayan, makakataga ka, makakatalo ka ng kalaban. Po. So, ganun din pala sa atin. No? Kailangan pala natin, kumbaga dito, paano natin gagamitin ang salita ng Lord? By following its instruction sa atin. Amen? Obedience. Obedience is swinging, no? Yung word ng Lord. No? Maaring we quote the word of God, pero with no application, walang effect. Amen po. So, sa atin po, para tayo, ay makasurvive, sa war. Amen. Sa labanan na hindi po natin nakikita, spiritual. Amen. Ito po ang kailangan natin. I-wear po natin, sabi nga po dito, full armor of God in English. I-wear po natin yun, yung katotohanan, yung righteousness, yung kapayapaan, yung faith natin, yung salvation, at yung salita po ng Panginoon. Amen po. So, kaya po dito, sinabi ko po dito, kaya sa ating pong panalangin, ngayon, i-ask po natin yung baluti po ng Lord, sa atin. Sa bawat, po natin, item list po natin, i-apply po natin to na i-equip po ang bawat anak ng Lord, ating pamilya po, Christian body, na maano po natin, na tayo po ay magkaroon, na marinig ng salita ng Lord na muling isuot yung baluti na pinagkakaloob niya.
Amen po. At sabi nga po dito sa verse 18, ang lahat ng ito ay gawin ninyo na may pananalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon at patnubayan ng Espiritu. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng ating Panginoon. Kumbaga sa atin po, i-apply po natin to sa buhay po natin, na ipanalangin po natin ang bawat isa na hindi po mabombarded po ng kaaway. Magkaroon ng kalakasan. At sabi nga po doon, kanina, at tayo po ay matatag pa rin tayo nakatayo. Hindi. Amen. So yun po po yung aking nais bahagi po sa atin. Ayan, so tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras ito. Lord, sa amin nga po, Panginoon, Lord God, ay tunay kang binibigyan mo kami liwanag, Panginoon. Lord, tinuturuan mo kami, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, kung kami po ay nagkulang, Lord, nagkasala, Panginoon God. Lord, sa amin, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na maging matatag, Panginoon, God, sa bawat sa amin, Panginoon, Lord God, Lord, sa yung professional na dito, maging sa lahat po ng sector, Panginoon, sa men's, sa women's, Panginoon, O God, sa youth, O God. We pray, Panginoon, Lord, yung salita ay patuloy na manahan, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, O God. Maunawaan po namin, Panginoon, hindi physical, Panginoon, ang aming labanan, kundi spiritual na buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, bigyan mo liwanag, Panginoon, sa amin, O God. Lord, ano po yung mga hindrances, Panginoon, maging sa mga isipan, sa aming mga puso, Panginoon. Bigyan mo liwanag ito, Panginoon, O God, upang kami po ay makawala, Panginoon, makakalag, Panginoon, at maisot namin, Panginoon, ang baluting niyanais mo sa amin, O God. Lord, ang kapayapaan, Lord, ang pag-ibig, ang pag-asa, maghari po sa amin, O God. Ito po kami nagkakaisang dalangin, Panginoon, sa Panginoon Jesus. Amen. So tayo po ay patuloy na manalangin sa gabi ito. Yes, Father God, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, sa word mo, Panginoon, na nasik sa amin, Lord God, ngayong gabi through Pastor Ivan, Panginoon. Tuloy na dalangan namin, Lord God, na equip mo kami palagi ng iyong word, Panginoon, bago sa aming pag-alis, Panginoon, sa aming mga tatahanan, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, na lumilipas, Panginoon, equip mo kami ng word mo upang, Lord, kami lahat, Panginoon, ay maging protected, Panginoon, laban sa word ng mundo, Panginoon, laban sa influence ng mundo, Panginoon. Lord, tuloy na malakaran namin, Ama, ang buhay Kristiyano namin, Lord God, nang naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat sa buhay ni Kaiba na ginamit mo ngayong gabi, Lord God. Patuloy na pagpalain mo siya, Lord God, na kanyang pamilya, kanyang trabaho, Panginoon. Ingatan mo siyang palagi, Lord God. Din po, Panginoon, sa gabing ito'y sama-sama na aming itinataas sa iyo, Lord God, ang buong Pilipinas, Panginoon, mula sa aming Pangulo, Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mong i-guide, Lord, ang bawat namumuno sa bansang ito, Panginoon, especially our President, Panginoon. Dalangin namin, Ama, ang protection at guidance mo sa Kanya, Lord God, yung wisdom and knowledge, O God, at magkaroon ng puso, Panginoon, sa bawat mamamayang Pilipino, ang bawat namumuno dito, Panginoon. Patuloy na isaayos mo po, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon, pagkaisahin mo po ang mga Pilipino, Lord God, at patuloy, Lord, na dalangin namin, Lord God, na itong bansang ito, Lord God, ay makakilala sa iyo, Panginoon. Inihandog namin sa iyo ang buong bansang ito, Panginoon. Ingatan mo rin po ang bawat Pilipino, bawat pamilya ng bawat isa, Lord God, bawat lugar, Panginoon, bawat barangay, Panginoon, bawat mamamayang Pilipino, Panginoon. Tuloy na mapakilala po kayo, Panginoon, sa bawat Pilipinong namumuhay dito sa Pilipinas. Even sa mga OFWs namin, Lord God, ingatan mo po sila, Lord God, at patuloy na, Lord, ibigay mo po ang favor mo sa bawat mamamayang Pilipino, Panginoon, sa saan masulok na mundo, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa, Lord God, protection mo po ang bawat isa laban sa gawa ng kaaway, Panginoon. Itong bansang ito isasamba sa iyo. Darating ang time na itong bansang ito isasamba sa iyo ng sama-sama, Panginoon, at magpupuri, Panginoon. Salamat, Lord, maging sa privilege, O God, na makapag Bible study, Lord God, na, ng
malaya dito sa bansang ito, Panginoon, na patuloy na nakaka-receive kami ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy na, Lord, as we celebrate then this Bible month, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na mas lumawak pa ang maabot ng iyong mga salita, Lord God, dito sa bansang ito. Panginoon, hindi lang dito, kundi mga karatig bansa. At patuloy, God, na ingatan mo po ang bawat isa, bawat lugar dito sa Pilipinas. Salamat, Panginoon. Ganyan din po. Kaya taas namin sa iyo ang buong Sunday service, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, mula umpisa hanggang matapos, ang pagsama mo, banal na Espiritu, Panginoon, maging maayos, Lord, ang programa, Lord God, maging ang worship service, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon, sa lahat. Tayo, Panginoon, i-prepare mo po ang puso't isipan ng bawat isa, Lord God. Consecrate mo kami palagi ng iyong presensya, Panginoon. Patuloy na pususin mo kami palagi, Panginoon. At patuloy na ma-encounter ka namin, Lord God, sa araw ng linggo, Panginoon. Maging sa iba pang mga gawain paglinggo, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na kasamahan mo po ang Sunday service, Panginoon, especially yung word mo, Panginoon. Patuloy na i-prepare mo po ang puso't isipan ng bawat isa, Lord God, para mag-receive ng iyong mga salita. Ganyan din po sa gagamitin mong lingkod mo, Panginoon, na maghahayag, Lord, yun na yung mga salita. At Lord, patuloy na gawin mo pong i-prepare mo po yung word mo ngayong linggong ito, Lord God, na ma-receive din namin, Panginoon, madala namin sa aming mga buhay, maging kalakasan at comfort sa aming mga buhay, Panginoon, na aming ma-receive ito, Lord God, sa Sunday, Panginoon. Salamat, Panginoon. We expect great things, Lord God, sa Sunday service, Panginoon. Maging sa upcoming planning din, Lord God, sa Sunday, Panginoon. Sa ayos niyo po ang bawat isa at patuloy na gabayan at ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat, God. Muli sa inyo lamang namin patuloy na ibinabalik ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, dakilang pagsamba sa ilyon niyo po ng inyong banal na dugo at banal na Espiritu po ang aming panalangin ito. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Tuloy ko pong manalangin na maraming salamat po sa hinasik mo salita sa amin, Lord. Nangyari na dalhin namin to sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga ginagawa namin at gagawin pa ay maging ikaw ang maging sentro nito. Panginoon, maraming salamat ulit sa pagkakataong nalangin sa iyo, Panginoon. Gawain ito, Panginoon. Maraming salamat sa mga iyong cross na narito, Panginoon. Kung kumutugo ng bawat panalangin namin, Panginoon, sa community, Panginoon. Pinapalangin ko na ikaw ang sumama sa bawat nahayo na community pastors and leaders and coordinators sa mga community na meron kami. Panginoon, ikaw ang magbukas ng puso ng bawat tao, bawat ng community na meron kami, hasik palalo ang iyong salita. Mas marami pang na community members tumalito sa bawat pamilya nila, maging kakilala nila, Panginoon. Open their hearts to your word, Panginoon. And ikaw ang mag-provide din nawa sa mga nahayo dito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, mag-ingat sa mga tao at pastors na nag-ahayo, Panginoon, at tuloy ikaw mag-sustain sa bawat community na meron tayo. At Panginoon, maraming salamat sa buhay nila. Mag-raise up ka pa ng mga community members, community pastors and leaders na pagpapalaganap pa ng Panginoon. At Panginoon, maraming salamat. Ito lang ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, O God. Kaluwalhatian, Lord, sa oras pong ito. Kung aming sinasamba sa amin pong kalagitnaan. Unang-una, Lord, salamat sa mga salita mo, O God, na naibahagi sa aming kalagitnaan. Patuloy na pagpalain niyo po ang buhay ni Pastor Ivan, Lord. Kita mo ang kanyang pangangailangan sa trabaho, O God, whatever the desires of his heart. Kita mo po yan, Panginoon. And how he
serves you, O God, faithfully. Patuloy, Lord, na ikaw po ang magpala sa kanya. Patuloy, Lord, na dalangin namin sa oras na ito at kami nananampalataya na ikaw ay nakikinig sa aming kalagitnaan, Lord. Patuloy na aming tinataas, O God, ang Project Hagay. Lord, tunay nga na ikaw po ang kasama namin. Simula pa lang nung una, nung nagpakita ka ng vision sa aming Tatay Bishop, hanggang ngayon, Lord, ikaw po ang aming kasama. Truly, Lord, nakikita namin yung himala mo, O God, sa Hagay, O God, sa church na naitatayo physically. We can see it, O God. Kaya, Lord, patuloy na sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Patuloy ang madalangin namin na magpala ka pa, Lord God, ng mga tao, O God, ng mga anak mo, O God, at patuloy na nandoon yung heart nila to really support, bless, O God, the Project Hagay. At patuloy, Lord, na kami nananampalataya na lahat ng aming ginagawa, lahat ng aming sinusupport, O God, kita mo ito, O God, hindi po ito lingid sa inyo pong kaalaman. At patuloy, Lord, na ikaw ang magbabalik ng higit sa aming inaasahan. Patuloy, Lord, na sa iyo po namin tinataas ang Project Hagay. Patuloy, Lord, na kami mananampalataya at maniniwala, O God, na ikaw po ang aming kasama at ito po ay magiging victorious at makakamit namin, mararanasan namin yung katagumpayan, yung finished work of our faith, O God, in Jesus' name. Patuloy, Ama, dalangin din po namin ang bawat pastors ng UPC. Lord, kilala mo po sila, hindi man po namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Kilala mo po sila. You called them by name, O God. Patuloy, Lord God, na alam mo ang kanilang pangangailangan. Alam mo, Lord God, ang sitwasyon ng bawat kongregasyon po nila. Patuloy, Ama, na ikaw ang magpalakas po sa kanila. Ikaw ang magpala pa po sa kanila. Patuloy, Lord, na ikaw ang maging kalakasan po nila. Ano man yung strength, O God, physically and spiritually na nawawala po sa kanila. Renew it, O God, every day, every morning, O God. At patuloy, Lord, na pagpalain mo sila ng siksik, liglig at umaapaw. Patuloy, Lord, na maging sa buo nilang kongregasyon, O God, nandoon yung pagkakaisa, O God, in Jesus' name. Sa iyo po namin tinataas at pinagpapasalamat ang bawat pastors ng UPC. And Lord, higit sa lahat, ang aming pong Tatay Bishop, O God, and his family. Lord, we are praying for complete healing, O God, sa buhay po ni Tatay Bishop. Kita namin kung paano mo po siya pinagagaling at pinalalakas. Patuloy, Lord, na amin pong makikita, O God, na hindi na po siya dadaan dun sa ginagawa po niya, O God. Patuloy, Lord, yung complete healing ay amin pong kiniklaim sa buhay ni Tatay Bishop. And Lord, sa buong family po niya, O God, kay Pastora Susan, sa kanila pong mga anak, O God, patuloy, Lord, na ikaw ang palagi pong pumagitna sa kanila. Ikaw po, Lord, ang palagi nilang maging kalakasan. And Lord, kita mo din po yung pagpapagal po nila. Kaya Lord, ikaw po ang bahala, O God, na magpala pa po sa kanila in Jesus' name. Lord, let your divine protection, covering be upon them, sa lahat, maging sa kanila pong mga anak na malayo, O God. Let your divine protection be upon them and sa kay Dave, O God, sa kanila pong apo. O God, we bless you, O God, and we honor you, O God, sa buhay ni Dave na nagbigay panibagong reason, O God. Nagbigay din po ng ginamit mo, O God, para mas maging daluyan pa po ng kalakasan na para po kay Tatay Bishop and kay Nanay Pastora Susan. Muli, Lord, salamat sa gabi pong ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkalaw mo po sa amin. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, O God. Lord, ikaw yung tunay na nakakakita na ang aming puso't isipan, O God. Lord, search us, Panginoon, and forgive us for all our sin. Lord, salamat, Lord, sa salita din na nahayag, Panginoon, sa gabi. Pastor ayun, bless mo siya, Panginoon. And Lord, sa amin pong lahat, Lord, God, ito po ay maisagawa namin, Lord God, mga salita mo, Panginoon. Lord, we're praying, Panginoon, sa lahat po ng mentoring, O God, mga Bible studies, O God, ng Life in Christ, O God, Lord, ikaw po yung
makita, Panginoon, kilala sa bawat tao na ginagamit mo, Lord God. Lord, patuloy mo pong pangunahan ito, O God, ng victory. O God, ay Lord, patuloy na pagtitiwala sa iyo, Lord God, ng bawat ginagamit mo, mga lingkod mo, Panginoon. O God, ay nandun, Panginoon, yung patuloy na anointing, Lord, yung knowledge and wisdom, Panginoon, sa lahat po ng ginagamit mo, Panginoon, Lord God. And praying for maturity din sa mga nakikinig din, Panginoon, sa mga newcomers, sa mga first-timers, Panginoon, Lord God, sa bawat Bible study, sa Franklin, sa PLSP, Panginoon, sa LSPU, and sa lahat pa, Panginoon, Lord God, ng, sa kabuuan po, Panginoon, ng Life in Christ, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, and Lord, pinagkakatiwala namin lahat sa iyo, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na pinaglilingkuran namin na tapat, makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat, Lord God, at sa pinakamataas papulit pagsamba, O God, in Jesus' name we pray. Amen. Yes, patuloy po tayong manalangin. Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord. Salamat po, Lord, sa panibagong kalakasan, Panginoon, na binigay mo, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat din po, Lord, sa bigay po, Lord, ng inyong mensahe, Lord, kay Tatay Ivan, Lord, kung nga pong patuloy, Lord, na mag-bless sa kanya, Lord, bigay sa kanyang trabaho, Panginoon, sa pagbiyahe-biyahe, Panginoon, ikaw pong patuloy, Lord, na mag-ingat sa kanya, Lord. I-bless mo siya, Panginoon, and Lord, salamat din po sa bawat isa, Lord, na makaisa, Panginoon, sa panalangin ito, Panginoon, na batid mo, Panginoon, ng aming mga puso, Lord, at isipan, Lord, at kung may mga nagawa man kami, Lord, na kamali at kasalanan, Lord, malit man ito, ay malaki, Panginoon, nandun pa rin, kapatawaran, Panginoon. Sorry sa lahat ng aming mga nagawa, Panginoon. Lord, patuloy nga po, Lord, dinadalangin ko, Panginoon, namin, Lord, yung yung LCM, Panginoon, na event, Panginoon. Patuloy, Lord, na tinataas namin ito sa iyo, Lord, na marami, Lord, na ma-win, Lord, na kabataan, Lord, hindi ng mga kabataan at iba pa, Panginoon, na aming may invite, Panginoon. Lord, maging yung mga planning, Panginoon, sa Life in Christ, Panginoon. Alam ko, Lord, nandun yung katagumpayan, Panginoon. Lord, lahat ng aming mga paplanuhin, Panginoon, ng mga leaders, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw po ang mangunguna, Panginoon. Ipinakita mo muna po, Panginoon, yung vision, Lord, this year, Panginoon, yung katagumpayan, Lord. Ang patuloy, Lord, na manguna, Lord, sa lahat, Lord, na aming mga gagawin pa, Panginoon, Lord, ang mga plano pa, Panginoon, ng Life in Christ, Panginoon, pangunahan po, Panginoon, si Bishop Jimmy, Panginoon, maging ang mga leaders, Lord, na yung wisdom, Lord, na nagmumula sa inyo, Lord. Lord, salamat po, Lord, sa gabi ito, Lord, patuloy na pinatas ka namin, Lord. In Jesus' name, pray. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. In the name of Jesus. Amang banal, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa napakalaking pribilehiyo at pabor na patuloy mo pong ipinagkakaloob, O Diyos. Kami po ay magkasama-sama sa ganitong paraan, Panginoon, na makapanalangin sa iyo in the Spirit, in Jesus' name, Lord, na patuloy na dumadaloy sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ama, salamat po, bagaman, O Diyos, kami po ay nasa aming tahanan, Panginoon. Subalit, hindi po ito hadlang, O Diyos, upang magkaroon kami ng iisang espiritu, iisang pananampalataya, at iisang puso sa iyo sa aming pananalangin. Ama, sa gabing ito, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy na pagdaloy ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, sa kalagitnaan namin. Ama, salamat po na ikaw ang naglilid, O Diyos, hallelujah, ng bawat prayer power, Panginoon. Ama, bagaman ang tumatayo, O Diyos, ay bawat sektor, subalit naroroon, Panginoon, ang pagdaloy ng iyong banal na Espiritu. Tunay nga po, Ama, na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo na
nahasik sa aming puso sa gabing ito. Ama, ito po'y isa muling paalaala sa amin bilang mga matatagal ng mga Kristiyano, Panginoon, na lumalakad sa gitna ng sanlibutan. Ama, bagaman may mga kanya-kanya kaming ministry, may kanya-kanya kaming katatayuan in the name of Jesus, subalit ikaw pa rin, O Diyos, ang nakakakita ng tibok ng aming mga puso. Kaya kami po'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong mga salita na nahasik sa aming mga puso sa gabing ito. Ama, hindi lamang po ito namin narinig, kundi ito po'y pagrimahin mo sa aming mga puso, O Diyos, upang sa bawat maalaala namin ang mga talata na binulay-bulay sa gabing ito. Ito po, O Diyos, ay maiangkop namin sa aming mga buhay bilang iyong mga anak. Ama, maraming salamat at minsan pa, O Diyos, kami po'y humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa bawat pagkukulang namin sa iyo, O Diyos, sa bawat nagagawa naming kasalanang lihim at kasalanang hayag, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam ng bawat puso ng bawat isa sa amin. Bagong puso, Panginoon, bagong isipan, patuloy mo pong i-renew, O Diyos, ang aming mga isipan na ito, O Diyos, ay dumaloy, Panginoon, hallelujah, at ikaw lamang ang aming makita sa aming paglakad sa sanlibutang ito. Ama, tunay nga po, O Diyos, na ang bawat isa'y may mga kahinaan, subalit sa gabing ito'y patuloy po naming hinihingi, O Diyos, na ang bawat kahinaan namin, Panginoon, ay palitan mo ng iyong kalakasan. Ama, salamat po dahil alam po namin, abot ng aming pananampalataya na tunay na malapit ka na nga pong dumating, Panginoon. At dalangin po namin sa gabing ito, O Diyos, hallelujah, ang aming mga relasyon sa iyo, Panginoon, ay mulay mo pong pag-alabin at pag-apuyin sa aming mga puso, Panginoon. Ama, tulad nga po, O Diyos, hallelujah, ng laging mensahe naming naririnig ng aming mga puso bilang iyong altar, O Diyos, ay patuloy na pag-apuyin namin, Panginoon. At sa gabing ito, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, dahil patuloy na dumadaloy ang iyong banal na espiritu sa aming kalagitnaan. O Diyos, maraming pong salamat sapagkat ikaw ang may sabi, Panginoon, sa Jeremiah 33:3 na kung kami ay tatawag, ikaw ay sasagot, ikaw ay magpapakita ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi namin nalalaman. Salamat po, aming Ama, sapagkat ang lahat ng mga ipinanalangin sa gabing ito, natanggap na po namin ang kasagutan. Salamat din po sa iyang professional na siya pong tumayo sa prayer power na ito, Panginoon, in the name of Jesus, sa pangunguna po ng head sector ng Young Pro, Pastora Eli, anuman po, O Diyos, ang kanyang kahilingan na hindi po niya nabanggit sa gabing ito. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang nakaalam. Sagutin mo po, Panginoon. Magpakita ka po ng dakilang bagay sa kanya, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Hindi lamang po, Panginoon, sa kanyang kahilingan, maging sa kanyang mga magulang, Panginoon, sa kanyang mama, sa kanyang papa, Panginoon, in the name of Jesus, na anuman po, O Diyos, ang mga pangangailangan, maging sa pisikal, sa espiritual, ikaw po, O Diyos, ang patuloy na tumugon. Maging sa kanyang kapatid, Panginoon, in the name of Jesus, Lord, sa kanyang buong pamilya, Panginoon, hallelujah, magpakita ka po ng dakilang bagay. Ama, salamat po sa patuloy na paglilingkod ni Pastora Eli sa iyo, Panginoon. Ikaw po lamang ang nakakaalam, O Diyos, hallelujah. Ama, pagpalain mo po ng higit-higit sa kanyang inaasahan si Pastora Eli. Maging ang kanyang hinahawakan na iyong pinagkatiwalang community, Panginoon, sa Guadalupe, ikaw po ang patuloy na magbigay ng bunga, Panginoon, hallelujah, sa lugar na ito. Ama, pagpalain mo po
ang community area na pinagkatiwala mo kay Pastora Eli. Maging ang young professional, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, ay yung dati at ngayon, in Jesus' name, ikaw po ang kumilos sa mga komunikasyon, Panginoon, ng young professional. Ama, pagpalain mo po ang buong young pro, in the name of Jesus, ng mga pamilya, ng bawat isa, hindi ko man po mabanggit. Ikaw po nakakakilala sa kanila, Panginoon, sa panahon ito, ano man po ang kanilang pangangailangan. In the name of Jesus, Lord, patuloy na ikaw ang nakakaalam. Pagpalain mo po, Ama, ang kabuuan ng iyang professional, Panginoon. Ama, maraming salamat sa gabing ito. In the name of Jesus, Lord, sa mga kasama namin, sa pananalangin, sa mga secret petition nila, ikaw po ang patuloy na tutugon, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na magbibigay ng mga dakilang bagay sa mga anak mong ito na nagbigay ng oras sa iyo. Ama, maging sa malabas na nakikinig, in the name of Jesus, ano man po ang mga secret petition ng aming mga kapatid, Panginoon, na nakakarinig nito at makakarinig pa, Panginoon, sa online, in Jesus' name. Lord, ikaw po, Diyos, ang patuloy na tumugon ng kanilang mga pangangailangan. Mga panalangin na impit, mga panalangin na hayag, mga panalangin at daing, in the name of Jesus. Ama, salamat po, patuloy po namin na itinataas sa iyo, Diyos, ang gawain mo sa gabing ito. Ama, maraming salamat sa mga dakilang bagay, Panginoon, na ngayon pa'y natanggap na po namin. Ama, marami din pong salamat sa media team, Panginoon, na lagi po namin kasama at kapartner sa bawat gawain, Panginoon. Ama, ano man po, O Diyos, ang secret petition ni Sir Roldan Perez, Panginoon, ikaw po, Diyos, ang patuloy na tumugon. Ikaw po nakakaalam, Panginoon, ikaw po nakababatid ng lahat, in the name of Jesus. Hindi lamang po sa Kanya, maging sa Kanyang pamilya, in the name of Jesus, Lord, patuloy na iyo pong pagbungahin, anuman ang meron sila, Panginoon, at ang kanila pong mga kalusugan, ikaw po, Diyos, ang patuloy na magbunga nito, Panginoon. Ama, maging kay Pastor Ivan, in the name of Jesus, Lord, ikaw po nakakaalam ng kanyang secret petition sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, ay yung dakilang bagay, Panginoon, ang iyo pong ipagkaloob sa kanya. Salamat po sa kanyang work, Panginoon, na ikaw po ang umaayos ng schedule, Panginoon. Ama, ganun din po kay Boss OJ, in the name of Jesus, Lord, na bagaman hindi namin kasama sa gabing ito, salamat po sa panahon na lagi po namin siyang kapartner sa mga ganitong gawain. Salamat po sa buhay ni Boss OJ na patuloy na ibinibigay din sa iyo sa paglilingkod. Ama, maraming pong salamat sa gabing ito, in the name of Jesus, Lord, sa bawat nanalangin, sa bawat pamilya nila, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Ama, sa gabing ito, inihahabilin po namin sa iyo, Diyos, ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ama, patuloy po kaming nagpapasakop sa iyo, Diyos, at patuloy po naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga kaluluwa, Panginoon, maging ang kinabukasan ng aming mga pamilya. Ama, salamat po sa gabing ito at patuloy na sa iyo po namin ibinibigay, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at karangalan. Ama, salamat po. Maraming salamat po. Selyuhan mo po na yung banal na dugo at na yung banal na espiritu ang bawat panalangin ng bawat isa sa amin. Maging ang iyong banal na salita na nahayag sa aming mga puso. Ama, salamat po sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. God bless us